Eto si Shelo Magno. Lagi-lagi sinasabi ni Shelo Magno na wala naman daw kakayahang makipagdebate si VP Sara. Nasagot ko na yan eh. Kasi ang laging sinasabi niya ni Shelo Magno, hindi raw natin kayang sagutin yun. Kaya namin sagutin. Kahit ikaw, kaya ka naming debatehin. Siyempre, hindi mo lang ako papatulan. Dahil walang pangalan. Pero hindi ka naman abogado. Putya, hindi na rin kita sisingilin ng 200,000. Alam mo, Shelo Magno, ang gusto namin, presidente. Ang batayan mo ng presidente, debatista, debater. Eh di kumuha ka ng mga debater dyan. Iba po yung mahirap talaga eh. Si Shelo Magno siguro lulang-lula to sa mga nagdedebate. Hindi kasi siya abogado eh. Alam mo ba dalawasin ko sa mga abogadong pakikipagdebate? Hindi po usapin niya ng magaling ka makipagdebate. Usapin po ito ng magaling ka bang mamuno. Oh, yung mga tatanga-tanga, meron akong kinana diyan na wala daw nagawa si VP Sara kundi mag-meeting, mag-press conference, magtanim ng puno. Eh di nilatagan ko. Si VP Sara, nung panahon niya, naging insurgent free ang Davao City. Si VP Sara, nung panahon niya, nabayaran lahat ng utang ng Davao City. Debt-free, insurgent-free. Sa panahon ni VP Sara, pumasok po ang Davao City bilang 10 pinaka-mayaman na lungsod sa buong Pilipinas. Sa panahon nila VP Sara, ni VP Sara, yan po yung naging safest ang Davao City, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong Southeast Asia. Sagot ba naman nung nagsabi nung as Vice President ang sinasabi ko? As Vice President? Kinakantsawan nyo na wala namang nagawa si VP Sara nung nilatagan namin kayo ng mga nagawa niya. Bigla nyong sasabihin na as Vice President lang. Eh kahit Vice President may nagawa si VP Sara pero tinuduhan ko na. Kasi po ang pagiging Vice President ni VP Sara, wala naman siyang budget eh. Pero marami rin po siya nagawa kahit maliit ang budget. Kaya lang, bilang executive, yan po yung titignan nyo. Lahat ng tumatakbo, si Leni Robredo, ano mapagmamalaki niya nagawa niya sa Naga City? Putya, may droga pa lang doon, sinisisi na si Digong eh. O kaya pare-pareho kayong mga bugok eh. Ito pa po, ang halimbawa ng mga bugok na media. Ito si Arnold Clavio. Ano sabi ni Arnold Clavio? Clavio, ito po, ang yabang pa ng forma eh. Sabi po ni Arnold Clavio, kung mawawala sa pwesto si Pangulong Marcos, magdiriwang ang mga magnanakaw sa gobyerno. Alam mo, Clavio, ito yung sinasabi ni Karen Davila na may nag-alok sa kanya na babayaran siya. Ano sabi ni Karen Davila? Kasi sinabi na nag-alok sa kanya, bibigyan ka namin. Hindi nila mahahalata. Hindi mahalata na pinabayaran ka namin. Ano sabi ni Karen Davila? At least si Karen Davila nagsabi siya ng ganito. Hindi po, mahalata po ng mga tao. Hindi ako tatanggap ng bayad kasi mahahalata ng mga tao. Wala akong sinasabi na bayaran ka, Arnold Clavio. Pero nahahalata ka namin. Ibig mong sabihin, ang mga Duterte supporters, mga magnanakaw kami? Kung magnanakaw kami, ikaw sang katutak na maleta siguro tinanggap mo. PI ka. Manyakol ka na, payaran ka pa. Sabihan mo kami magnanakaw? Kung mawawala sa pwesto si Pangulong Marcos, magdiriwang ang mga magnanakaw sa gobyerno.
Kami ang magdiriwang, yung mga mamamayang Pilipino. Arnold Clavio. Ang magnanakaw sa gobyerno, magnanakaw ba kami? Mag-conduct kayo ng ano, ng survey. Marami kayong pera. Alam niyo kung may pera lang ako, magpapa-survey ako, itatanong ko lang 'yan, eh. Matutuwa ka ba kung mamamatay yung presidente? Para mapatunayan lang dito sa bayarang Clavio na 'to, kung makapagsalita ka na magnanakaw kami, ah. Magnanakaw kami? Ano tawag sa'yo? Ang dami-dami namin, eh. Okey.